So guys, ito naman yung ating diagram ng forward reverse. So, ito yung ating stop button. Ito yung forward button natin. Tapos interlocking. Ito yung coil ng ating contactor. Pagka press natin yung forward, ma-energize yung coil dahil normally close contact ito. So yung coil contact na normally open, magiging close state siya, so magiging close ito. Kaya pag bitaw natin ito, na-energize pa rin ito. Hindi ma-energize ito dahil yung dadaanan nito ay mga open ito. Ito naman mag-o-open din dahil na-energize ito. Ngayon, pagka pindutin natin yung reverse, hindi siya mag-operate kasi naka-open ito dahil kasalukuyan naka-energize ito. Ngayon, gagawin natin sa software, sa PLC, ladder diagram. Ladder diagram din naman ito, pero ilalipat natin sa PLC. Sa PLC kasi na nakuha ko, hindi niya mabasa yung ganito na pagkakalagay, no? Ang gusto niya, hiwalay ito. So, meron another dito na na stop din. Sa program kasi pagka ginamit mo yung yung stop, halimbawa meron ka lang isang stop na button. Pag ginamit ko yung stop dito, ganun din dito. Ibig sabihin simultaneous ang gamit. Halimbawa press mo dun sa program na yung stop, magpe-press din ito. Ibig sabihin niya ganun kasi ayaw niya yung hindi niya gusto yung ganito wala na sana to, isa lang sana, pero ayaw niya, hindi niya nagagawa yung bumaba dito. So ganyan, pagka pinindot ko ito, sabay ito. Ibig sabihin pagka pinindot ko ito sabay. Pag pinindot ko ito, hindi sasabay ito kasi magkaiba yung address. Ito yung R, yung reverse, ito yung forward. Pagka pinindot ko yung forward, ito lang ang gagana. May interlocking, ito yung safety device nya. May din, indicator. Pagka yung contactor mo nang na-energize, magko-close ito, so ma-energize. Pag contactor to yung na-energize, magko-close ito, so ma-energize yung indicator to. So yun, gawin natin sa PLC. Sa ating PLC, ito guys, kita ba? Focus natin, focus, yan. Kita na yata. So simulate natin, pindutin natin yung forward, pinindot ko ito, yan, nakapindot. Pagka binitawan ko, mawawala yung blue, so yan. Pero naka-steady pa rin na naka-energize ito, kulay blue pa rin siya. Naka-change state naman yung kanyang contact. Ito, naka-blue din dahil contact siya ng forward, kaya may address siya na forward. So ito, nag-change state din yung normally close contact, so open ito, hindi na-energize yung reverse. Pag pindutin natin yung reverse button, ayan, pinindot ko, so hindi magagana yun kasi naka-change state ito. Ayan, yung kailangan muna natin i-stop. So, pindutin ko yung stop, ito, kasabay ito kasi ganun ang program. Pagka pinindot ko ito, ayan, sabay kasi yung gusto niya bitawan ko, ayan, so nawala ng power. So yung reverse naman ang start ko, yan. So, i-hold ko yung yung reverse button, yan, naka-hold. So pagkabitawan ko, yan, so hindi siya nade-energize, naka-energize pa rin yung reverse kasi meron siyang latching contact dito. Yung reverse na latching contact ay nandito, so patuloy siyang na-energize. Tapos yung kanyang din, pinapower natin yung kanyang indicator. So gumamit tayo dito ng another auxiliary contact na normally open. So pagka stop natin, subukan natin pindutin yung forward. Ayan, pinindot ko yung forward, naging blue. So hindi umandar yung forward dahil sa latching contact na naka-change state ni reverse. So
So reverse yun, pag-aalo niya ito, normally close, so naging open siya. Kaya kahit anong pindot natin dito, hindi mag-energize yung forward. So bitawan ko to. Yan, so stop ko. Pindutin ko yung stop, sabay ito. Yan, ito. Isa lang yung pinindot ko, isang stop lang, pero sabay ito kasi same sila ng address. Yun, naka I2 siya. Ayan, so gagawin natin yan sa video na susunod.